Ang limitasyon sa presyo ng bigas, pinag-iisipan na ng ilang retailer na huwag na munang magbenta bukas. At ngayon pa lang, wala nang mabiling mas murang regular. Tayo dyan. So nakasama pa. Nakasama pa yung gusto mangyari ni BBM. Yung mga trader ayaw na magtinda. Siyempre nga naman, nabili ko yung bigas ko ng 4 kilo, 50. Tapos ibibenta ko ng 45. Malulugi ako. Wag na tayo magtinda. Itago mo na muna yung bigas na yan. Tinda na lang natin yung mga 70, 80, 90 per kilo, 60. Ngayon yung mga patay Nagagalit pa rin si nanay mo. Yung mga hampas lupa natin mga kababayan, kasama na ako dyan. Yung mga hampas lupa, pupunta ako na palengke, meron akong 100. Aasa ako may mabibili kung 2 kilo. Sorry ka, Dada. Sorry ka, Boss Dada. 1 kalahating kilo lang mabibili mo dyan. Wala ka na mabibiling wala ka na mabibiling 41, 45. Dati may mabibili ka pang 50. Pero ngayon wala na. 60 pataas na dahil nga magsasara yung iba Sabi niya, wag mong isalin dyan. Yung tig 50 natin na sabi nila 45. Wag mong isalin yan. Isaing natin lahat siya, kainin na lang natin. Animal yan. At well-milled rice sa isang palengke sa Quezon City. Yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Mamimili man, tindera sa palengke o magsasaka, pare-parehong hirap. Inaamoy pa din na. Si Tita Flor ganyan. Aamoy niya yan, tas kakainin niya pa. Ayoko niyan to. Gaganon niya yan Kasi magsasaka yan si Tita Flor Oo, magsasaka yan. Madaming kwentong magsasaka yan Kasi yan ang nila Yan ang nila sa probinsya. Yan ang kabuhayan nila nung bata sila. Nagtatanim silang palay. Oo, si Tita Flor ngayon hindi na siya umaamoy. Oo, hindi na siya umaamoy ngayon. Kasi kapag inamoy mo at mabango, sigurado maganda presyo niyan, mahal. Sa ngayon, si Alvin pa isa-isang kilo na lang bumili ng bigas. Pero kung magka 41 pesos kada kilo daw sa ipatutupad bukas na price cap o hanggang 41 pesos sa regular milled at 45 pesos sa well-milled rice, baka madagdagan na raw ang mabibili niya. Dating bumibili ako ng 5 kilo, ngayon pa isa-isang kilo na lang Hindi na kasi kaya Si Kuya. Si Kuya nga, nawala na yung ngipin niya. Nawala na yung ngipin ni Kuya dahil sa mahal ng bigas. Pinag-iisipan na ng ilang rice retailer na huwag munang magbenta ng bigas kung ipatutupad ang price cap bukas. Lugi kasi sila dahil mahal nila nabili ang bigas. Kung gusto raw ng gobyerno na magbenta sila ng 41 pesos na regular milled, dapat may supply na 1,950 sa bawat kavan na may 50 kilos. Kaso, ang benta ng supplier ngayon ay 2,250 pesos per kavan. Posible naman po yung kami makukuha murang bigas. Sa Commonwealth Market, wala nang ibinibentang regular at well-milled rice, puro premium grade local rice na 55 to 57. 55 to 57. Dati may mabibili ka pang 50. Ngayon 55 to 57, patay tayo dyan. Ang makaka-afford na lang yan, si Nanay Morning June na lang. Yung mga mayayaman na lang sa Pilipinas makakapag-rice. Patay tayo niyan. Pesos per kilo. Ito na raw ang binili ng mga rice retailer mula sa kanilang mga supplier para hindi maipit sa itatakdang price cap ng gobyerno. Wala namang mai-deliver sa amin yung supplier namin Umaasa rin naman kami sa supplier. Kung anong ibigay sa amin, yun din ang tinitinda namin. Ang malungkot, sabi ng Bantay Bigas, rice retailers ang naiipit at hanggang ngayon wala pang napapanagot sa mga rice cartel na nagmamanipula ng presyo. Oo nga, wala pa nakakapanagot sa rice cartel, BBM. Tapos ilang buwan na yung mo. Ilang buwan na yung huli mong sona. Sabi mo, bilang na ang mga araw nyo. Ilang araw na simula nun, nabilang mo na ba? Ilan na ang napakulong yung mga kartel? Wala. Baka kayo yung kartel Sabi ni Kuya Dumas, inaamoy yung bigas kasi minsan hinahalo nila yung bigas na maganda sa bigas na pangit. Kaya pagka-amoy mong ganun, 54 tapos amoy darak. Ayan, so doon daw magkakaalaman. Sabi nga, bilang na ang mga araw at magta-travel daw siya ulit. Grabe ka naman. Okay lang naman siya mag-travel basta masarap ang buhay natin sa Pilipinas.
Walang problema kahit gusto nyo. Doon na siya tumira sa ibang bansa, walang problema. Basta walang ganitong mga issue, ang daming problema Dapat talaga buwagin ng gobyerno yung rice cartel. Isa raw sa pinag-aaralan ang pag-abono ng gobyerno para mapalitan ang malulugi sa mga rice retailers sa mga palengke at sari-sari store. Pero hindi pa malinaw kung paano ito ipatutupad. Malilit lang naman kaming negosyante. Naghahangad lang naman kaming merong hanap buhay, di ba? Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Si nanay, maliit na negosyante lang. Siya yung maliit na negosyante na malaking pisngi. Pero totoo naman yan Mawawala talaga yung mga bigas na mahal na yung dating mura. Ang problema pa, yung mura na nabibili natin na sobrang mahal na sa bulsa natin yun. Mawawala pa dahil dito sa rice ceiling na to. Diyos me.